Expect the unexpected. Maraming bagay o pangyayari na hindi mo inaasahan ng kusang darating sa iyo. At kaya ito nangyayari ay dahil sa mga may rason ng Panginoon kung bakit niya yon ibinibigay sa iyo. Ika nga is everything happens for a reason. Yan ang tema na sa tingin ko ang nakapaloob sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Bago ako magsimula ay gusto ko munang batiin kita, Papa Dudut, ng magandang araw. Ganon din ang inyong mga masusugid na tagapakinig na tulad ko ay adik na pagdating sa pakikinig ng may kinalaman sa pag-ibig. Well, I'm Vanny. 36 years old na ako sa ngayon. 265 pounds, beauty at proud bilang laking tondo Manila. Siya nga pala, super mega relate kami sa mga itinatampok mo na love stories dito, Papa Dudut. Anyway, napasulat po ako sa inyo dahil na rin po sa pang-aasar at pamimilit ng mga friendships ko since very romantic daw ang aking love story. Hamon pa nga sa akin ng mga baklang yon, pag daw hindi ako nagsulat ay sila mismo ang susulat ng storya ko at X-rated version pa raw. Dahil sa ayaw kong maging circus ang love story ko, ay nagpasya po ako, Papa Dudut, na ako na mismo ang magsulat nito at para matigil na rin ang mga BFF ko sa pang-aasar sa akin. Naku, Papa Dudut, I'm sure na aabangan ito ng mga lukaret kong mga BFFs. Well, nangyari ang aking love story many years ago, in 2008. Noong una, hindi ko kinukonsider ang sarili ko na maganda. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako nagagandahan noon sa aking itsura. Bukod kasi sa mataba ako ay wala pa akong ganda. Bata pa lamang ako ay nakaranas na ako ng mga pang-aasar at panlalait mula sa kapwa ko bata. Baboy, Tabachoy, Dabiana, Doña Buding, Balyena, Chabilita, Aparador, Bareles, Refrigerator. Lahat ng kayang itawag sa mga matataba ay naitawag nila sa akin. Papa Dudut, buti pa nga yung isa kong kababata na kahit kasing laki na yata ni Godzilla sa sobrang katabaan ay hindi naging tampulan ng panunukso. At sa halip ay marami pa rin lalaking nagagandahan at nanliligaw sa kanya. Samantalang ako ay bukod kasi sa palagi akong tampulan ng pang-aasar ay wala ni isang nagtangkang manligaw sa akin. Oo, minsan may nanligaw din sa akin. Only to find out na pinagpupustahan lang pala niya ako sa mga kaibigan niya. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako umibig o magtangkang maghanap pa ng lalaki na iibig sa akin. Bukod sa ayaw kong masaktang muli ay wala namang magseseryosong lalaki sa itsura kong ito. Tanggap ko na hindi para sa akin ang iibigin ng isang lalaki. Meron akong nakababatang kapatid na babae, si Vonesia or Vonnie. 26 years old, pero kung ako ay mataba at hindi kagandahan, kabaligtaran naman kay Vonnie. Maganda at sexy si Vonnie kaya maraming lalaki ang nagkakagusto at nanliligaw sa kanya, Papa Dudut. Minsan hindi maiwasang ikumpara kami ni Vonnie since magkapatid kami. Siya madalas ay papuri ang natatanggap niya sa mga tao, samantalang ako ay parang wala. Noong una hindi ko maiwasang mainggit kay Vonnie. Hindi ko naiwasang maghinanakit sa Diyos dahil hindi niya ako ginawang maganda. Hanggang sa huli ay natanggap ko din ang aking kalagayan. Iwinaksi ko ang lahat ng inggit o anumang hinanakit at pinalitan ko ito ng positive vibes. Naging masiyahin ako, bubbly, kengkoy at palabate. Binansagan din nila ako bilang babaeng bakla at minsan ay may mga panunukso pa rin akong natatanggap, pero lahat ng yun ay binabaliwala ko na lamang. In fairness naman sa kapatid ko, Papa Dudut, kahit na nabiyayaan ng kagandahan ay nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Mabait at palakaibigan. Yun nga lang, masyado siyang magastos, easy-go-lucky at sobrang down to earth. Masyado rin siyang mapaglaro sa mga lalaki at kahit kailan ay hindi naging seryoso sa mga pakikipagrelasyon. Ako naman bilang nakakatandang kapatid ay pinapangaralan ko na lamang siya. Ibinibigay ko sa kanya ang sa tingin ko ay best advice para sa kanya. In the end, hanggang payo lang naman ako sa kanya.
kasi siya rin naman ang masusunod sa pagpapatakbo ng buhay niya. Best buddies kami ni Vonnie sa lahat ng mga gimmick, mga racket at kung anik-anik pa. At dahil close nga kami ni Vonnie ay madalas siyang magsabi ng kanyang mga sekreto sa akin. Lalo na sa kanyang mga manliligaw at natitipuhang mga lalaki. Kaya masasabi kong updated ako sa mga lakad ng aking nakababatang kapatid. Samantala isang araw ay kakauwi ko lang noon galing sa trabaho nang salubungin ako ng aking kapatid para ipakita sa akin yung bago niyang cellphone na na-avail niya noon sa swapping sa Tutuban. Kahapon nag-swap ako ng cellphone sa Tutuban tapos inisa-isa ko ang mga features nito until I found some handsome pictures of this guy. Tapos iniwan pa niya ang bagong number niya sa contacts ng cellphone. Ang kwento pa ni Vonnie sa akin. Kaloka ha? Iniwan pa talaga niya ang pictures at number niya? Natatawa kong sabi. Ate, tingnan mo itong mga pictures niya ang gwapo niya. Sabi sa akin ng aking kapatid. At dahil sa naku-curious ako ay tiningnan ko na rin ang cellphone na hawak nito. At aaminin kong nagwapuhan nga ako doon sa lalaking dating may-ari ng phone ng kapatid ko. Siyempre Ate Vanny, tinext ko din si Guy. Tapos nag-reply siya kaagad. Heto basahin mo. Dagdag pa ni Vonnie at pinabasa nga niya sa akin ang text message noong lalaki. Hi Vonnie, pasensya ka na at nakalimutan kong tanggalin ang mga pictures at number ko bago ko pinaswap nung isang linggo sa Tutuban. Anyway, I'm glad that napunta sa iyo ang cellphone na yan. Matagal kong iningatan yan. Basa ko. Ayun lang, disappointed kong tanong. Hindi man lang kinilig ang atay at balon-balunan ko ha, dagdag ko pa habang natatawa. Wait, heto pa eto babasahin ko pa sayo. Pagkatapos ay binasa nga ni Vonnie ang ibang text message sa kanya ng lalaki. And of course, yes, pwede tayo maging textmate. By the way, I'm Sandro, 24 years old, single. If time will permit, minsan ay magkita tayo ha. Yun na yun, ang sabi ko habang naiiling pa. Grabe Ate Vanny, kinikilig ako. Halos maihi si Vonnie sa sobrang pagkakilig. Napataas naman ang aking kilay. Kinikilig ka na doon Vonnie? Ang babaw mo naman. Wala nga siyang binabanggit na kung anong romantic words or phrases tapos kinikilig ka na? Ang sabi ko. Ano ka ba te? Tingnan mo ang picture ni Sandro. Sinong babae ang hindi makikilig sa ganyang kagwapong lalaki? Ang sabi pa ng kapatid ko na halos mabaliw sa kakatitig sa picture nung lalaki. Hay nako, Vonesia, hindi ka na nagtanda. Una, paano ka nakakasiguro na siya nga ang nasa picture? Naku baka posera lang yan ha, katulad nung isa mong naka-eyeball dati. Kaloka, akala natin sobrang gwapo dahil sa profile picture niya sa Facebook. Yun pala ang tsaka sa personal, gumamit lang pala ng picture ng iba. Tapos yung isa mong kadate sabi niya 23 years old lang siya pero sino ang dumating? Isang gurang, ang sabi ko. Masyado ka namang negative Malay mo this time nagsasabi siya ng totoo na ang ka-text ko at ang lalaki sa aking cellphone ay iisa. Depensa na lamang ng aking kapatid na halatang na in love sa litrato ng lalaking yon. Papadudot inaamin ko na humahanga ako ng sobra sa larawan ng bagong ka-textmate ni Vonnie. Pero nag-aalinlangan pa rin ako kung talagang ang ka-text ni Vonnie at ang lalaking nasa picture ay iisa. Marami na rin kasi akong nababalita ang modus na kumukuha ng litrato ng iba tapos magpapanggap na kunwari sila yung taong nasa picture. Tapos isasagawa nila ang kanilang panloloko sa sinumang kakagat sa kanilang modus. At saka based on our experience na rin siguro, ilang beses na rin akong isinama ni Vonnie sa kanyang mga eyeball date kung saan ang mga ka-eyeball niya ay na-meet niya through internet. Ang inakala naming mga gwapo at matipuno dahil sa kanilang mga larawan ay ginagamit sa internet ay siya palang kabaligtaran sa personal. Muntik na nga kaming mapahamak noon dahil minsan ay nakikipag-eyeball noon si Vonnie sa isang lalaki na miyembro ng Budol-Budol Gang. Kaya dahil sa mga karanasang ito ay hindi ako basta-basta naniniwala sa mga bagong kakilala sa internet man o sa cellphone. Pero hetong si Vonnie, walang kadala-dala. Minsan iniisip ko kung anong ganda ni Vonnie ay siya namang pagkabubita niya. Papadudot nagpatuloy si Vonnie na makipag-textmate kay Sandro
naging magkaibigan ang dalawa. 2 buwan ang lumipas ay lumapit sa akin ang aking kapatid at pinalitan niya na magkikita na sila ni Sandro. Kaya lang may problema, Ate Vanny, wika ng aking kapatid. Problema? Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nang magpasya kami na magkikita na ay nagkasundo kami na ibibigay ko sa kanya ang picture ko para madali daw niya akong makilala. Kaso picture mo ang ibinigay ko sa halip na sa akin. Pagtatapat naman ni Vonnie sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang pagkagulat sa mga sinabi ng magaling kong kapatid. Ano? Ay walang hiya ka, bakit mo binigay ang picture ko? Hindi naman ako ang ka-text niya. Kasi ate, gusto kong malaman ang reaksyon niya kung nagsasabi siya ng totoo na mahal niya ako. Ayoko kasing mamahalin lang niya ako dahil sa mukha ko lang. Kaya susubukan ko muna kung hanggang saan ang pagmamahal niya sa akin. Paliwanag naman niya. Pero nainis pa rin ako, talagang isinubo pa niya ako sa malaking gulo. Ano naman ang sabi niya sa picture ko? Curious kong tanong. Sabi niya maganda ka raw. Gusto niya talaga akong mamit ate, kaso anong gagawin ko? Ang alam niya ikaw ang ka-text niya, ang sabi pa ni Vonnie. Di sasabihin mo sa kanya ang totoo. Sabi mo gusto kanyang mamit, di ibigay mo sa kanya ang totoo mong picture. Suggestion ko. Pasensya na Ate Vanny, mahal ko si Sandro, kung ako ang magtatapat sa kanya baka magalit siya sa akin. Ayoko magalit siya sa akin, ang plano ko, ikaw muna makipag-meet kay Sandro. Tapos ikaw na lang ang magtapat na, hindi ikaw si Vonnie. Nang hindi siya magagalit sa akin. Please ate, ikaw nang gumawa ng paraan please. Pakiusap pa ni Vonnie sa akin. Pero syempre dahil sa binigyan ako ng paawa face ng aking magaling na kapatid ay lumambot ang puso ko. Okay fine, sige. Ako nang makikipag-meet kay Sandro. Tapos sasabihin ko sa kanya na hindi ako si Vonnie na ka-text niya at kapatid ko ang ka-text niya. Tapos saglit akong natahimik. At doon ay may na-realize ako. Teka, hindi ba lokohan ito? I mean niloloko mo si Sandro? I'm sure magagalit yun sa'yo. Hindi ba dapat ikaw ang magtapat sa kanya sa halip na ako? Total naman sabi niya mahal ka niya. At kung talagang mahal ka niya, hindi siya magagalit sa'yo, ang sabi ko. Pero desidido talaga si Vonnie na ilagay ako sa gulo. Basta ate, ikaw na ang gumawa ng paraan. Alam kong magaling kang magpalusot, kaya mo yan ate. Mahal ko si Sandro at ayoko magalit siya sa akin. Please help me. Aniya with her paawa face. Well, ano pa nga bang magagawa ko? As usual, ako naman ang tagawalis ng kalat mo teka, kailan ba ako makikipagkita dyan? Tanong ko. Actually, mamayang gabi na. Nahihiyang sagot pa ni Vonnie. Nanlaki ang aking mga mata at napamura sa mga sinabing yon ni Vonnie. Pero wala na akong magagawa kundi ang pumunta sa meeting place nila at magpanggap ako bilang kapatid ko. Maaga akong pumunta sa supposed meeting place nina Vonnie at Sandro sa isang fast food sa loob lang din ng Maynila. Casual lamang ako at alam ko na ang sasabihin ko sa lalaki pagdating niya. Umorder muna ako ng burger at fries habang naghihintay. Samantala eksaktong naubos ko na yung pagkain ko nang dumating si Sandro. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla akong natulala. Tapos bumilis ang tibok ng aking puso. Nakalimutan ko lahat ng mga sasabihin ko kasama na yung pagtatapat ko sa kanya na hindi ako si Vonnie. Vonnie? Tanong sa akin ng lalaki. Tumango naman ako bilang tugon. Maupo ka. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng matagal ha, medyo na traffic lang ako papunta rito. Paliwanag pa ni Sandro kung bakit 15 minutes siyang late sa aming usapan. Okay lang yon, ang importante ay dumating ka, nakangiti ko namang sagot. In fairness kay Sandro, ang ganda ng first impression ko sa kanya. Mabait, galante at higit sa lahat ay gentleman. Pagkatapos niya akong ilibre ng pagkain ay nagkwentuhan pa kami. Pero ingat ako sa pagkikwento dahil baka may masabi akong taliwas sa mga sinabi sa kanya ni Vonnie. I'm happy right now. You know what? Sobrang saya ko ngayon dahil sa wakas ay nagkita na tayo at nagkasama. Ani ni Sandro sa akin. Buti naman natanggap mo ako kahit mukha akong napabayaan sa kusina, ang sabi ko pagkatapos ay bahagyang tumawa. You look gorgeous. Kaya nga nahuli mo ang puso ko
Reply sa akin ni Sandro. As expected ay nakaramdam ako ng tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko and I like it. May I ask you something? Are you sure na you love me? You know, we both express our feelings through text message. We both agreed that we will go beyond friendship. Pagpapatuloy pa ni Sandro, detailing some conversations nila ng kapatid ko at nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko alam noong una kung ano ang sasabihin ko. Ngunit agad din akong nagsalita sa naghihintay na si Sandro. First time pa lang nating magkita sa personal, love na agad. Natatawa ko na lang nasabi. Pero gusto kong maging matibay muna ang friendship natin. Gusto kong makilala ka ng husto. Paliwanag ko na lang. Kung sabagay tama ka, pagsang-ayon ni Sandro sa akin. By the way, bakit hindi natin gawin ang pagkakataon na ito sa getting to know stage natin? Iba pa rin kasi kung personal na magpakilala sa isa't isa. Sa text o chat pwede ka pang magpanggap pero kung personal, it lessens the risk of masquerading. Suhestyon pa niya. Agree ako sa mga sinasabi mo, sabi ko naman sa kanya. Ako na ang nagsimula. I'm Vonnie, standing at 5'4" and weighing 265 pounds. At nagtatrabaho ko bilang hairdresser. Pakilala ko ulit kay Sandro. Akala ko ba accountant ka? Nagtataka ang wika ni Sandro. Natigilan ako at namutla. Strike 1. Hindi naman sinabi ni Vonnie sa akin na accountant pa lang pakilala niya kay Sandro. Chika ko lang yun, sorry. Hairdresser lang ako. Napangiti sa akin si Sandro. Okay lang yun. Anyway, I'm Sandro, 24 years old and a call center agent. I love watching movies and reading books. My favorite pastime is going to the gym and yoga 3 times a day. And I love basketball. Makilala naman niya sa akin. Pasensya ka na kung dito lang muna kita dinala sa fast food ha. Next time sa sweldo ko sa katapusan sa mas magandang restaurant na kita dadalhin. Pagpapatuloy pa niya. Natuwa ako sa mga narinig ko. Talaga? May next time pa? Of course, Vonnie. Actually, you're better in person than text. I'm glad I meet you personally. Ang sabi pa ni Sandro, papadudot. Our first meetup was unforgettable one. Masayang kausap at kasama si Sandro and that night ay nagpalitan kami ng kwento tungkol sa amin. Bagamat nagpakilala ko bilang Vonnie ay wala na akong sinabing anumang kasinungalingan. Ipinagtapat ko na sa kanya ang totoo naming buhay sa Tondo. Ganon din si Sandro, ikinuwento niya sa akin na isa siyang nursing graduate ngunit hindi siya makahanap ng trabaho bilang nurse. Ay nagpasya na lamang siyang maging call center agent. Siya kasi ang breadwinner ng pamilya. Pinag-aaral niya ang kanyang 2 pang kapatid sa high school at tinutulungan din niya minsan ang kanyang nanay na magluto ng siomay. Ikinuwento rin sa akin ni Sandro ang tungkol sa tatay niyang negosyanteng incheck. Noon ay hindi siya nito kinilala bilang anak dahil may iba itong pamilya. Ngunit kinalaunan ay kinilala na rin siya sapagkat siya lamang ang kaisa-isang lalaki na anak ng kanyang tatay. Kaugalian kasi ng mga incheck na ipamana ang kanilang mga negosyo at ari-arian sa lalaking anak. Ngunit ilang beses tinanggihan ni Sandro na mag-manage ng negosyo ng kanyang ama at sa halip ay sa call center niya na piling magtrabaho. Papadudot, Sandro is such a nice person. Kaya nakaka-feel ako ng guilt sa tuwing maaalala ko ang pagpapanggap ko bilang Vonnie. Actually, matagal ko nang gustong ipagtapat sa kanya ngunit tila pinipigilan ako ng tadhana. Nagpatuloy ako sa pagpapanggap ko bilang Vonnie, lingid sa kalaman ng aking kapatid na naging madalas na ang paglabas namin ni Sandro. Madalas din niya akong ayaing manood ng sine at sa kabilang banda ay ilang beses akong tinatanong ni Vonnie kung naipagtapat ko na ba kay Sandro ang katotohanan. Ngunit panay naman ang alibay ko. Kesyo kinakatwiran kong naghahanap pa ako ng tiyempo. Nung una ay okay lang kay Vonnie yon. Ngunit hindi naglaon ay unti-unting umiksi ang kanyang pasensya. Madalas niyang sinasabi sa akin na siya na ang kakausap kay Sandro. Ngunit sa hindi ko malamang kadahilanan ay hindi natutuloy ang balak ng aking kapatid. Nagpatuloy ang pagkikita namin ni Sandro at inilihim ko yon kay Vonnie. Walang kaalam-alam ang aking kapatid na tuluyang nahulog na ang loob ko kay Sandro. Iniibig ko ng lalaking iniibig rin ng aking kapatid. Thanks, Bonnie.
for being with me tonight. Masaya ako at magkasama tayo ngayong gabi. Ang sabi pa ni Sandro. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay at humarap siya sa akin. I love you more than a friend. Pagtatapat pa niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niyang yon at aaminin kong masaya ako pero meron din akong guilt na nararamdaman sa aking puso. Paano na lamang kung malaman ni Sandro na hindi ako si Vonnie? Buti na lamang noong 2008 ay hindi pa masyadong patok ang social media like Facebook. Kasi kung ginawa ko yung pagpapanggap na yon ngayong 2021 ay baka matagal na akong nabuking ni Sandro. Anyway, matagal akong natigilan sa mga sinabi ni Sandro na mahal niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya muli siyang nagpatuloy. I know you will be surprised. Matagal ko nang kinikimkim ito, Vonnie. Pero I just want to tell you na mahal kita. Yan ang natatandaan kong eksaktong sinabi niya sa akin noon. Sigurado ka ba, Sandro? Nauutal kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya that time. Nagkatinginan kami. Hindi ba kapanipaniwala ang sinabi ko? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman sa ganon, Sandro, pero anong nagustuhan mo sa akin? Una sa lahat ay mataba ako. Pangalawa, hindi naman ako kagandahan. Tapos pangatlo, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang putulin kaagad ako ni Sandro. Minahal kita bilang ikaw. Huwag mong sasabihin sa akin na mataba ka o pangit ka kaya hindi kita pwedeng mahalin. Vonnie, ikaw ang sinasabi ng puso't utak ko. Lahat ng bagay na tungkol sa iyo ay minahal ko. Pati imperfections mo minahal ko. Para sa akin ikaw lang ang paraiso ko. Pagpapatuloy pa niya. Aaminin kong naantig ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Minahal niya pati ang mga imperfections ko. At labis kong kinatuwa yon. Isa na lang ang problema ko, ang pagsisinungaling ko sa kanya. Kaya hindi ko makuhang magsaya dahil iniisip ko pa rin ang magiging reaksyon niya sakaling malaman niya na hindi ako si Vonnie. Hindi mo pa ako lubos na kilala para sabihing mahal mo ko, o bulong kong sabi. Deep inside ay nakokonsensya ako at nasasaktan at the same time. Pero sinasabi ng puso ko na kilala na kita, aniya. And I'm confident enough na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinahanap at pinapangarap, dagdag pa niya. Papa Dudut, labis ang katuwaan ko noon na magtapat din si Sandro ng kanyang nararamdaman para sa akin. Feeling ko ay humaba ng todo ang aking buhok sa sobrang galak. Hindi talaga ako makapaniwala noon na isang gwapong tulad ni Sandro ang iibig sa isang katulad ko. Sa totoo lang ay hindi ko ina-expect na may magtatapat pa ng pag-ibig sa akin pero nararamdaman ko na sa bawat katagang binibitawan ni Sandro ay naroroon ang sincerity. Kaya hindi ko na question pa ang pag-ibig na yon ni Sandro. Pagkaraang tanggapin ko ang pag-ibig ni Sandro ay naging magsyota na kami. Sa kabilang banda, Papa Dudut, nagwo-worry ako sa aking kapatid na umaasa pa rin sa pagmamahal ni Sandro. Hindi ko magawang ipagtapat kay Vonnie sapagkat tiyak na masasaktan siya. Gulong-gulo ang isipan ko, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang klaseng pagtatapat ang gagawin ko sa kapatid ko. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Vonnie tungkol sa isang mahalagang bagay. Buo na ang desisyon ko na harapin na si Sandro. Ako na mismo ang magtatapat na ako ang tunay na Vonesia, ang kanyang textmate. Seryosong sabi ng aking kapatid. Napabuga ako ng hangin at nilakasan ko ang aking loob na aminin na kay Vonnie ang totoo. I'm sorry, Vonnie, pero kami na ni Sandro. Boyfriend ko na siya. Ate, alam mo namang mahal ko si Sandro bakit mo ginawa sa akin to? Traitor ka, mang-aagaw. Galit na sabi niya sa akin pagkaraang malaman niya ang katotohanan. Hindi ko kailanman inagaw siya sa'yo. In the first place, ikaw ang dapat nasisihin kaya hindi ka minahal ni Sandro. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag yan dahil alam mo naman yun, di ba? Tugon ko at medyo napataas na rin ang boses ko dahil sa sobrang tensyon. Papadudod, simula noon ay wala na kaming naging kibuan pa ni Vonnie. Alam ko at nararamdaman ko na labis siyang nasasaktan. Awang-awa ko sa kapatid ko at madalas ko siyang nakikitang umiiyak at nagmumukmok sa kanyang kwarto.
Gusto ko man siyang aluin ngunit hindi ko magawa sapagkat ako ang may kagagawa nito. Sa totoo lang Papa Dudut, nadurog ang puso ko noon sa tuwing nakikita kong malungkot si Vonnie. Kaya kaagad ako nagpasya na ipagtapat na kay Sandro ang lahat. I have something to tell you, Sandro. Dapat ay matagal ko nang sinabi ito sa iyo. Pero kasi hindi ako si Vonnie. Hindi ako si Vonesia na una mong nakatext pag-amin ko sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan ay naguluhan lamang si Sandro sa mga sinabi ko. Vanny ang tunay kong pangalan. Si Vonnie siya yung kapatid kong bunso. Siya yung una mong nakatext at nagpanggap lamang ako bilang siya. Pagpapatuloy ko. Sorry pero paano nangyari yun? Bakit ka nagpanggap na ikaw ang kapatid mo? Care to explain para maintindihan ko? Ang sabi ni Sandro na seryoso at parang gustong magalit sa akin. Huminga ako ng malalim bago ako nagpaliwanag sa kanya. How do I start? Una sa lahat ay kapatid ko si Vonnie. Siya talaga ang katext mo. Pero noong panahong nag-decide kayong magkita ng personal ay natakot ang aking kapatid. Nagtapat kasi kayo ng pagmamahal sa isa't isa sa text pero hindi siya sigurado si Vonnie sa ipinagtapat mo sa kanya kaya sinubukan kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng litrato ko sa halip na litrato niya. Sa pagpapadala ng pangit na litrato ko ay upang mapatunayan niya na hanggang saan mo siya kayang mahalin. Pinakiusapan ako ng kapatid ko na makipag-meet sa iyo at ipagtapat ang lahat. Pagpapaliwanag ko. Pero bakit hindi mo kagad ipinagtapat sa akin? Ang usig niya sa akin. Binala kong ipagtapat sa iyo yon ngunit hindi matuloy-tuloy dahil na rin sa dumating na ang unexpected na pangyayari, ang sabi ko. Pagkatapos noon ay napaiyak na ako. I'm sorry, Sandro. Sa pagkakataong yun ay nawala sa mukha ni Sandro ang galit at sa halip ay hinawakan pa niya ang dalawa kong kamay. I don't care kung sino ka man. Ang mahalaga ay mahal kita, ang sabi pa niya sa akin. Pero agad akong bumitaw sa pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Hindi ako ang dapat mong mahalin kundi ang tunay na Vonnie. No, walang makakadikta sa akin kung sino ang dapat kong mahalin. Pagtutol pa ni Sandro. Please Sandro, mahal na mahal ka ni Vonnie. Kung alam mo lang kung gaano siya nasasaktan. Lalo na noong malaman niyang inagaw kita sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo Sandro na baka may puwang pa ang tunay na Vonnie sa puso mo. Sana mahalin mo din siya ng tulad ng pagmamahal mo sa akin. Pakiusap ko sa lalaking mahal ko. Papa Dudut, para sa akin ay isang mabigat na desisyon ang ginawa kong yon. Ang pakawalan si Sandro para sa kapatid kong umaasa pa rin na mamahalin siya ng lalaking minahal ko ng lubos. Pero hindi yun naging madali para kay Sandro dahil para sa kanya, ako pa rin ang mahal niya. So pagkatapos ng lahat ay ipamimigay mo lang ako na parang laruan? Tama na Vanny, hindi ako laruan para paglaruan mo ako ng ganito. May halong pagtatampo ng wika ni Sandro. Tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Oo Sandro, mahal kita. Sa totoo lang ay masakit sa akin tong ginagawa ko. Pag-amin ko sa kanya. Pero hindi akong babae na para sa iyo. Si Vonnie ang makapagbibigay sa iyo ng pagmamahal na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Pagpapatuloy ko pa. No Vanny, ikaw ang nagbigay ng sapat na pagmamahal na minimiti ko. Ikaw lamang ang babaeng mahal ko. So kung mahal mo rin ako, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Buong desisyon ni Sandro. Ngunit sa halip na tanggapin ay tinalikuran ko lamang siya. Patakbo akong lumayo sa kanya habang naririnig ko ang kanyang pagtawag at pagmamakaawa sa akin. Papa Dudut, yon ang pinakamasakit na desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ang iwanan si Sandro. Tinis ko ang sakit na yon alang-alang sa aking kapatid. Mahapdi man sa puso ay alam ko rin na makakapag-move on din ako at makakalimutan ko si Sandro. Ngunit sa tuwing makikita ko si Sandro o maaalala ang eksenang iniwan ko siya, ay patuloy pa rin akong nasasaktan at nangungulila. Mas lalong sumakit ang aking puso nang makita kong magkasama sina Sandro at Vonnie na masaya.
Isang buwan nang lumipas ay naging magsyota sina Sandro at Vonnie. Lalo kong pinanghinaan ng loob sa tuwing magkukrus ang landas namin. Bakas ko pa rin kasi sa mga mata ni Sandro ang pangungulila at pagmamahal sa akin. Kaya sa halip na masaktan ko ulit ang damdamin ni Vonnie ay nagpa siya akong magpakalayo-layo. Pumunta ako sa probinsya namin sa Batangas, sa bahay ng tiyahin ko at doon ako nagpalipas ng sakit. Doon ay pinutol ko ang communication sa kapatid kong si Vonnie dahil ayokong masaktan. Namasukan ako sa isang parlor doon at ipinagpatuloy ko ang aking pagiging hairdresser. Unti-unti na sana akong nakapag-move on ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nag-cross muli ang landas namin ni Sandro. And this time hatid ang isang balitang sadyang nagpagulat sa akin. Nakipaghiwalay sa akin si Vonnie. Ang sabi niya hindi siyang babaeng karapat dapat sa akin kundi ikaw. Pero huwag kang mag-alala, maayos na siya. Sa katunayan ay namimiss ka niya. Siya nga nagbigay ng address sa akin ng tita mo at nakiusap siya na sunduin kita dito sa Batangas. Ang kwento pa sa akin ni Sandro. At that time ay halos wala akong masabi kaya nanatili lamang ako nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala. Uuwi na tayo ng Maynila kasi doon tayo magpapakasal. Ang sabi pa niya sa akin. Ha? Magpapakasal? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Mahal mo pa ba ako ha, Vonnie? Tanong niya sa akin. Oo naman, mahal kita hanggang ngayon. Pag-amin ko. So will you marry me? Mabilisang tanong sa akin ng lalaking kaharap ko. Pero ang bilis naman. Tanging nasabi ko. Pero ang totoo ay gusto kong sabihin yes. Will you marry me? Inulit pa ni Sandro ang tanong. Because I want you to become my wife. I want to stay with you forever. Dagdag pa niya. At dahil sa hindi ko na matiis pa ang kilig ay isang desisyon ang aking ginawa. Of course yes. I will marry you anytime. Kung gusto mo ngayon na Natutuwa kong reply sa kanya. Papadudot na gulat ako sa mga sumunod na nangyari. Pag-uwi namin ni Sandro sa Maynila ay sanalubong ako at binati ni Vonnie. Nag-usap kami ng aking kapatid at pinagtapat niya sa akin na na-realize niya na hindi sila para sa isa't isa ni Sandro. Masaya rin niyang ibinalita sa akin na may bago siyang ka-textmate, isang foreigner. Naloka ako kasi super gwapo nung guy at nakabingwit na naman siya ng gwapo ang lukarit kong kapatid. On the other hand ay nangako si Vonnie na tutulong siya sa paghahanda sa kasal namin ni Sandro. 2 araw mula nang bumalik kami sa Maynila ay ipinakilala na ako ni Sandro sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang amang Chinese. At ang nakakaloka dito ay nag-nosebleed ako habang kausap ko ang kanyang pudra. Papadudot paano ba naman kasi hindi ko maintindihan mag-Tagalog ang tatay niya kasi purong Chinese. Pero in fairness super bait at super accommodating nito. At sinabi rin ng pudra ni Sandro na botong-boto siya sa akin. Siyempre ako naman ay feeling ko ay humahaba ang hair ko dahil sa mga compliments na natatanggap ko sa mga magulang ng aking future husband. Sa ngayon papadudot ay halos 12 years na kaming kasal ni Sandro. 4 na ang anak namin na pinangalanan naming Vander ang aming panganay, Vivian ang pangalawa, Salvatore ang pangatlo at Selena naman ang aming bunso. Tinanggap na rin ni Sandro ang pagmamanage ng negosyo ng kanyang ama at syempre ginawa ko naman ang lahat para tulungan siya. Dito na rin kami nakatira sa Project 8 Quezon City. Kung tatanungin naman ako ng mga listeners mo kung ano ang moral lesson ng story ko. Well, una maging confident ka sa iyong sarili, ano man ang itsura mo. Pero huwag naman yung overconfident to the extent na feelingera ka na. Pangalawa, expect the unexpected. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Basta enjoy lang ang inyong life, huwag mawawala ng pag-asa because everything happens for a reason. At pangatlo ay maging totoo ka sa inyong sarili. Huwag kang magpapanggap dahil hindi mo maa-attain ang tunay na kasiyahan kung palagi kang nagtatago sa likod ng maskara. Muli nagpapasalamat ako sa inyo Papa Dudut at binigyan mo ng pagkakataon na mai-ere ang aking talambuhay. Sana'y magtagal pa ang inyong programa. God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Vonnie Alcantara Chang. Congratulations Vonnie at masaya kami dito sa Papa Dudut Stories na malaman na isa na kayong happy family ni Sandro
Bagamat hindi ako masyadong agree sa pagpayag mo sa kagustuhan ng iyong kapatid na magpanggap ka bilang siya, buti na lamang at mahal ka talaga ni Sandro at hindi ka niya pinakawalan kahit na nalaman pa niya ang katotohanan. Kung sa bagay naiintindihan ka rin naman namin kung bakit mo nagawa yon dahil napasubo ka lang din sa kapatid mo at sinubukan mo rin namang magparaya kay Vonnie kahit papaano. Pero dahil sa kayo talaga ni Sandro ang tinadhana kaya kahit ano pang hadlang o obstacle ang dumating, kayo pa rin ang nagsama at nagmamahalan sa huli. Basta mga kaibigan, iwasan natin ang pagpapanggap at pagsisinungaling lalo na sa mga taong mahal natin. Mahirap magmahal ng taong walang tiwala sa iyo kaya huwag nating sirain yon. Maging totoo tayo sa ating mga sarili at huwag nating ikahiya kung tayo man ay may kapintasan sa ating itsura. Sabi nga ni Ariana Grande, be happy with being you, love your flaws, own your quirks, and know that you're just perfect as anyone else, exactly as you are. At kapag nagawa mo na ngayon, sinasabi ko sa iyo na magiging masaya ka sa buhay mo. Muli, maraming salamat kay Vanny sa pagbabahagi mo ng iyong totoong love story sa Papa Dudut Stories. More blessings to come. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.